Hi, my name is Kay Encyclopedia, short for Casombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. Hello, my name is Kay Grampich, short for Casombrerong Grammar and Speech. Antayin mo ko, Jun! Makabutan kita, ha? Makabutan kita. Makabutan kita, ha? Run, Toto, run. Our vocabulary term is stupendous. Stupendous. Bibe. Ano kaya hinahabol ni Toto? Bibe? Ang stupendous, mga sombreros, ay adjective. Meron tayong dalawang possible definitions dito. Una, ito yung paglalarawan sa sobrang laki at saka impressive or nakakamangha na mga bagay or na isang structure or na isang tao, etc. At ang pangalawa naman po, ito yung paghanga mo, no? Sobrang nakakahanga, sobrang nakakamangha, mga sombreros na paglalarawan. Ang mga possible synonyms natin sa number 1 na sobrang laki ay huge, vast, enormous, gigantic, etc. At ang pangalawa naman po, yun, wonderful, brilliant, superb, amazing, etc. At pag ginamit naman sentence, ang dami, etc. At pag ginamit naman sentence ay, give it up this dictionary. Angel was a man of stupendous stamina and energy who loves to eat tortillas. Stupendous. Tortilla, tortilla, tortillas, tortillas. This word is a Spanish origin, that's why two L's are equivalent of Y. Yeah, yeah. For example, my last name is Villa, but if we're going to pronounce it in Spanish, it's Villa. But we are referring to the vacation house itself, it's Villa. So Villa, the last name, vacation house is Villa. But our word is tortilla. Tortillas, tortilla, yada yada. Angel, Angel. Do you know Angel Alcala? Si Angel Chua Alcala, mga sombrero, sa isang Filipino biologist na nakilala at naging tanyag dahil sa kanyang great contribution at dakilang mga gawa dahil sa pagbibuild or pagtatayo ng mga sanctuaries at pag-promote ng biodiversity sa ating aqua ecosystems dito sa Pilipinas. Dahil dito ay tinanghal siya as National Scientist of the Philippines taong 2014. Stupendous, mga sombrero, sobrang laki at nakakamangha ang stupendous. Basahin po natin Ephesians 3:17 to 21. Sabi dito, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Sa Kanya nawa ang kalwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi magpakailanman. Amen at amen. Mga sombreros, namamangha tayo sa mga malaking buildings, malalaking lupain, malalaking mga bagay, malalaking mga structures. Ay naku po, meron pang mas malaki ang pag-ibig, ang greatness, ang kadakilaan ng Diyos sa atin, ang kanyang habag, ang kanyang awa na araw-araw ay kung iisipin natin, may awa pa kaya ang Diyos? Yes, He has stupendous, great, colossal, gigantic, no? At saka gargantuan na sobrang laki na pag-ibig sa ating mga sombreros. That is why let's read and love and obey what's in the Holy Bible para malaman pa natin ang kanyang pag-ibig na napakalaki. Ang semento, mga sombreros, ay na-imbento ni Joseph Askin taong 1824. Ang ginawa niya or gumawa siya ng synthetic mixtures gamit po ang limestone at saka clay. Kung alam niyo po yung Portland cement, so siya po ang pinagmulan nun. Pero it was further refined or further developed ni Sir Isaac Charles Johnson na mas modern o yun po yung kalimitang or karaniwang ginagamit ng ating mga structures ngayon na pinapagawa. Pero ito po, hindi po amin po itong bahay. Hindi po amin ang bahay na ito, mga sombreros. Muli po, mula po dito sa Camilla Subdivision sa Tagum City, ito po si Kasombrerong Dennis. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghahatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko si Kay Encyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si Kay Grampich or Kasombrerong Grammar and Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masarap, naging masarap, naging faith of love, patuloy na sa ating pagkakasa at pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombreros sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!
Hi, my name is Encyclopedia, short for Casumbrerang Britannica Encyclopedia Wikipedia. Hello, my name is K. Grampich, short for Casumbrerang Grammar and Speech. Antayin mo ko dyan! Maabutan kita, maabutan kita. Maabutan kita, maabutan. After that tiring run, Toto, in chasing yourself, you have to drink plenty of water. Our vocabulary term is sublime. Sublime. Hinahabol lang naman niya ang sarili niya. Hay nako si Toto. Ang sublime, mga sombreros, ay verb, adjective, at saka noun. Meron tayong tatlong possible definitions. Una, ito yung paglalarawan sa may napakataas na dignidad, no, great dignity, may mataas na moral, no, especially spiritual value, or extremely at talagang labis-labis na kamanghaan, mga sombreros. Ang mga possible synonyms dito ay magnificent, noble, amazing, etc. Ang number 2 possible definition po natin, ito po yung mga tao na hindi sila nagpapakita ng concern or care or ng awareness sa mga ginagawa nila. Okay? At ang pangatlo naman po ay sa science, ito po yung nagpa-pass directly ang solid to vapor state, tapos babalik naman or magko-condense back to form solid naman. Alright? At pag ginamit naman sa sentence ay give it up, Mr. Dictionary. Francesco described the abalone's eating technique to the point of sublime elevation. Sublime. This shellfish creature is called abalone. Abalone, not abalone. Yada yada. Francesco. Do you know Francesco Redi? Si Francesco Redi, mga sombreros, ay isang Italianong physician, naturalist, biologist, poet na itinuturing ngayon na the father of modern experimental biology at the father of modern parasitology dahil siya po ang pinakaunang tao na nag-challenge sa maling paniniwala ng mga tao na ang mga maggots noon ay nagre-reproduce or dumadami ng sarili nila. Hindi po spontaneously. He challenged or he demonstrated na ang mga maggots ay caused by itlog ng mga langaw at hindi ng sariling mga maggots lamang ang magre-reproduce sa kanilang mga sarili or nagre-reproduce sila spontaneously. Hindi po. So, he was the first person to demonstrate it successfully and yun nga, nagtagumpay siya sa kanyang theory at sa kanyang experimentation. That's Francesco Redi. Ang sublime, mga sombreros, speaks about greatness. Basahin po natin Psalm 145, 1-7. I will praise you, my God and King. I will honor your name forever and ever. I will honor you every day and praise your name forever and ever. Grabe. The Lord is great and our praise to Him should be great. He is too great for everyone to understand. Grabe. Families of this time will praise your works to the families to come. They will tell about your powerful acts. I will think about the shining greatness of your power and about your great works. Grabe, ang tindi. Men will speak of your powerful acts that will fill us with fear. And I will tell of your greatness. Many words will come from their mouths about how good you are. They will sing for joy about how right you are. Grabe, mga sombreros. Maraming dakila at maraming kumbaga pa magnificent na mga tao dito sa mundo, mga sombreros. But nothing will ever be compared and should be compared sa ating Panginoon na great and great and great and great hanggang sa walang hanggan, mga sombreros. That is why let's read, love, and obey what's in the Holy Bible. Sa mga hindi pa nagtutoothbrush, Colgate toothpaste. Ang Colgate toothpaste, mga sombreros, ay apelido actually ng founder nito na si Sir William Colgate. Merong nakakamangha or amazing story, mga sombreros, kung bakit naging successful ang Colgate Company na ngayon po ay Colgate Palmolive, no? Si Sir William Colgate, mga sombreros, ay 16 years old nang mag-migrate siya from England to New York City sa USA. Ganito po yun, habang siya po ay nasa barko or nasa barko po siya, ay kinausap niya, parang nagkwento siya, kasi believer na siya ng Panginoon that time. So nagkwento siya sa kapitan ng barko. Sabi niya, he was planning to build a soap company sa Amerika. And sabi ng kapitan ng barko, nakakamangha, mga sombreros, sabi niya, soon daw, so hindi daw magtatagal, ay magkakaroon ng leading or number 1 leading soap company sa Amerika at sa buong mundo, no? Pero nga, no, hindi man siya soap, toothpaste man siya, pero number 1 brand po ang, hindi po ako bayad dito, number 1 brand toothpaste po ang Colgate sa buong Amerika at sa buong mundo, no? Hindi po natin maikakailan na number 1 po ang
Colgate mga sombreros. At sabi pa niya, pero wag na wag mong kalimutan ang tithes. No, yun po yung revelation or big revelation ni Sir William Colgate kung bakit successful. Kasi tinuruan siya ng Panginoon na mag-tithes. Ang tithes mga sombreros ay yung ika-10 bahagi po or ika-10 mo, no? 10% ng yung income, na yung salary ay ibabalik mo sa Panginoon. Hindi bayad, hindi ibinabalik mo sa Panginoon. Kasi sabi niya, ng kapitan ng barko, sabi niya, parati mong i-honor or igalang or parati mong isipin na ang lahat ng meron ka, lahat ng possessions na meron ka ay mula sa Panginoon. That is why you have to give back sa Panginoon. At ganito pa, no? Ang ginawa ni Sir William Colgate sa mga unang taon ay 1/10 lamang, no? 10% ng kanyang income o ng kanyang sahod. Pero mga kinalaunan, ginawa niyang 2/10, no? Ginawa niyang 3/10, at ginawa ng 5/10 mga sombreros. Ang 5/10 ay yun po yung 50%, no? For example, may 1 million siya na income, ang 500,000 nun ay ibibigay niya sa church, sa Panginoon kung saan siya nagsisimba. Grabe, diba? So that's his successful or yung story behind ng success ng Colgate mga sombreros. Yung 10% po ay ibabalik natin sa Panginoon. Kasi biblical po yun eh, Malakay 3:10 na kung ibabalik natin ang para sa Panginoon o 10%, ay ibabalik niya pa ito ng siksik-liglig at umaapaw, no? Hindi natin na-imagine kung ano ang mangyari sa ating buhay dito sa lupa at maging sa kanyang kaharian kapag tayo po ay tumawid na sa kabilang buhay. He promised us everlasting life sa mga sumusunod sa kanya at nagkakaroon or may pananampalataya sa kanyang anak na si Jesus. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Cable Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si K. Graham Pitch or Kasombrerong Grammar in Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masarap na naging masarap na naging faith of love, pagsulod sa natin at pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombreros sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!